Nagtagumpay si Ella na tapusin ang mga natitirang araw sa misyon. Cupidity nila ni Victor na hindi nito nahalata ang pag-iwas niya na mapag-isa sila. Salamat kay Nerissa na kinikilig sa mga oras na galing sa Secret Admirer. Laging gusto ng babae na magkasama sila at nag-uusap. Nahati ng atensyon ni Ella kina Nerissa at Tito Iko. Sa loob ng mga araw na lumipas, naging dalawa ang bahay na inuwian ni Ella. Mula umaga hanggang hapon, nasa kubo siya kausap si Tito Iko o kaya kasama sa mga lakad dito. Sa gabi naman ay sa bahay ni Nerissa. Sa bahay ni Neri ay natatahimik ang puso niya dahil wala si Victor. Naging maiikli na lang ang naging usapan nila ng binata tungkol sa misyon Cupidity. Kung nakakahalata ito na umiiwas siya, hindi niya sigurado. Ang napansin lang niya, sa mga nakalipas na araw tila lumikha na rin si Vic ng pader sa pagitan nila. Hindi na nagtangka ang binata na hawakan siya, yakapin o halikan gaya ng dati. Sa ilang pagkakataon, nahuli niyang pinapanood siya nito sa anumang ginagawa niya. Sa pagtatama ng kanilang mga mata ay nangingiti lang ang binata at pagkatapos nun ay ilalayo na ang tingin. Mas gusto na ni Ella ang ganong ugnayan. Base na rin sa mga nalaman niya kina Neri at Tito Iko sa pasimple niyang pagkuha ng impormasyon. Totoo ang mga sinabi ni Joy. Hindi siya ganun ka-inosente para hindi maintindihan na gagamitin lang siya ni Vic para makaalpa sa kasalukuyang sitwasyon ng puso nito. Sa panig niya, mas malalim pa yun kung hindi siya gagawa ng paraan para pigilan, habang si Vic naman ramdam niyang nais pagbigyan ng sarili. Ngunit hindi niya gusto ang isang short affair na magtatapos din sa pag-alis niya ng sagada. Naisip ni Ella kung wala silang kwento ni Vic na tatapusin sa isang happy ending. Bakit pa siya maghahangad na ituloy ang kung anumang nasimulan nila? Wag na lang. Mas gusto ni Ella na pigilan ang sariling damdamin. Tatapusin niya ang dapat tapusin at aalis siya ng sagada na isang bahagi man ng puso ang nasasaktan, may babaunin pa rin siyang masasayang alaala. Mas gusto niyang balikan ang mga eksena nila ni Vic bilang bahagi ng masasayang alaalang naipon niya sa lugar. Iniabot ni Ella kay Nerissa ang 3 fresh roses. 5 days na lang baka umalis na ako ng sagada. Hindi ko na makikitang mag-bloom ang love life mo. Hay, sabihin mo na kasi kung sino yung admirer na yan. Tukoy ni Nerissa. Kilala mo raw siya. May note para siyang pinabibigay sa'yo. Iniabot niya ang note na si Vic ang nagsulat. Ginaya ang handwriting ni Tito Iko. Lemon Pie House, 3 p.m. today. Basa ni Nerissa. Wala namang may alam na gusto ko ang... pupunta ba ako? Kung gusto mo siyang ma-meet, pumunta ka. Kung gusto mo naman na forever nang mawala ang chance na makilala mo ang taong yan, na may special feelings naman pala sa'yo. Special feelings na hindi mo lang napansin. Huwag kang pumunta. Ganun lang yun. Hindi na uso sa edad ko mga ganitong bagay, Ella. Hindi nga nag-dictate ng age ang love, diba? Sabi ko sa'yo. Ano ngayon kung magfa-40 ka na? Bawal na bang magmahal ang ganong age? Hindi, diba? Pero, kung ako nasa place mo, pupunta ako. Hindi ko kasi gawain ng mga ganitong bagay, Ella. Hindi naman mali subukang gawin ng isang bagay na hindi mo dating ginagawa eh. Ganito na lang. Sasamahan kita. Hihintayin natin siya tapos kapag nakita mo na siya at hindi mo na gusto magtagal, aalis agad tayo. Okay ba yon? Ililibre mo ba ako ng lemon pie? Ilang box ba ang gusto mo? Pagpasok nila sa Sagada Lemon Pie House, nakakalimutan na ni Nerissa ang tungkol sa lemon pie. Na libre niya pagkatapos makita ng babae si Tito Iko na panatag sa pwesto nito at nasa tabi ang isang dilaw na paper rose na siyang palatandaan na ito ang naghihintay na date ni Nerissa. Huling-huli ni Ella ang pagngisi ni Vic na nasa sulok na pwesto, pahigop-higop ng mountain tea. Nakita ni Vic ang pagkapit ni Nerissa sa braso niya na parang hihimatayin. Hindi na tayo papapasukin ni Uncle sa kubo. Priceless ang nakita ni Ella na reaksyon ng dalawa pagkatapos magtama ang mga mata. Si Nerissa mukhang uurong pabalik sa pintuan pero tumawa ng magaan si Tito Iko pagkatapos sumulyap sa kanila ni Vic. Tila nawala ang kaba ni Nerissa. Sumenya si Tito Iko na lumapit ang babae pagkatapos ang nagbabantang tingin sa kanila ni Vic at ang malakas na, "May dapat kayo ipaliwanag." Humalakhak si Vic at mabilis siyang hinila palabas ng Lemon Pie House. Nasa kalsada na sila
ay hindi pa rin maawat ang tawa ni Vic. Nalaman ni Ella na niyaya lang pala ni Vic si Tito Iko para mag-tea. Si Vic ang naglagay ng dilaw na paper rose sa mesa na ang alam ni Tito Iko, ibibigay ni Vic sa kanya. Safe na ako. Mula bukas, may 4 days na lang ako sa kubo ni Tito Iko. Ang bilis lang ng 1 month. Sinabi mo kay Tito Iko na ako ang dahilan, kaya pinili mong magstay sa kubo niya? Ako ba talaga, Ella? May sinabi na ba sa'yo si Tito Iko? May sulat na ibinigay sa akin si attorney mula sa lolo mo. Anong sulat? Bakit? Bakit mag-iiwan ng sulat sa'yo si lolo? I don't know. Baka gusto lang niyang malaman ko na nasa poder ni Uncle ang bunso niyang apo dahil sa proviso sa mana. Baka lang kasi gusto ni Don Hugo na malaman kong kailangan ng apo niyang gawin ang lahat para mapanatili ako sa Sagada sa loob ng 1 buwan. O baka gusto lang din ng Don na makita ang apo niya na kumain kasalo ang pamilya ko ng at least 5 times. Bumuntong hininga ang binata. Hindi ko naisip na hindi na nito itinuloy ang sinasabi. Ibinalik na sa kalangitan ng tingin na para bang may hinihintay na makita roon. Ang tungkol sa lupa ni Tito Iko na nakasangla kay Lolo. Alam mo na rin ba? Ang mga binanggit mo, kailangan kong gawin lahat yun para maibalik ko sa uncle mo ang titulo ng lupa. Nakita ko kung gaano kahalaga kay Tito Iko ang lupain niya. Nag-decide ako magstay. Hindi dahil sa mana ko, kundi dahil gusto kong maibalik sa uncle mo ang lupa na hindi mo naman dapat ginawa. Hindi ko dapat ginawa? Sinasabi mo bang hindi ko dapat tinutulungan si Tito Iko? Walang lupang nakasangla, Ella. Magagawang isangla ni Uncle Iko ang lahat ng properties niya pero hindi ang gulayan kasama ang kubo. Pero si Tito Iko mismo ang nagsabi na nangangailangan siya ng malaking halaga na may tinulungan siyang tao na hindi nagbayad sa tamang oras. Kaya hindi niya natupad ang kasunduan nila ni Lolo. Sinabi niya yon para suportahan ang kung anumang gustong mangyari ng lolo mo. Matalik na magkaibigan sina Uncle at Don Hugo, sina Noni at Samuel. Mga mata sila ni Uncle sa Wilson Mansionela. Sila ang nagbibigay ng impormasyon kay Uncle tungkol sa'yo. Si Noni nasa mansyon para subaybayan ka, para siguruhing hindi ka magkakaproblema. Ibinilin ka ni Don Hugo kay Uncle Iko. At matagal mo nang alam ang lahat ng ito? Actually, last week lang. Pagkatapos ko mabasa ang sulat ng lolo mo, kinausap ko si Uncle Iko. Inamin niya sa akin ang lahat. Kung hindi naman pala nakasangla ang lupa ni Tito Iko, wala palang dahilan para magstay pa ako rito sa kubo. Ay, hindi ko maintindihan si Lolo. Nilinaw na lang sana niya na ang gusto lang talaga niya ay ikulong ako sa gulayan. Na kailangan ko lang mamuhay ng simple at kumain ng gulay. 4 days na lang naman. Ella, tapusin mo na. Kunin mo ang parte mo sa Walt ni Don Hugo. Dahil iniwan yun. Hindi para sa iba kundi para sa'yo. Kailangan mo man o hindi, the Walt is yours, Ella. Tanggapin mo. Lahat. Dahil yun ang dapat. Isa yun sa magpapatunay na kinilala ka ng Don bilang isa sa mga apo niya. At kung ako lang naman ang rason para gustuhin mong umalis sa kubo ng mas maaga, huwag mo nang isipin. Ngayon mo na lang ako makikita. Huwag ka mag-alala. Victor. But don't worry, Ella. Hindi pa ako alis ng Sagada. Hindi tamang masayang ang lahat ng sakripisyo mo. Tatapusin ko rin ang 1 buwan. Sa shop ka na lang magpasundo kay Samuel. Vic! Selfie tayo, remembrance? Stolen shots ang lahat nakuha ko sa'yo eh. Isa na nga lang ang Project Smile, stolen shot pa. Medyo madamot ka kasi sa ngiti. Not this time, Ella. Pero wala na akong chance. Kasasabi mo lang na hindi na kita makikita pa. Ngayon na lang ang chance ko. Sinipat ni Victor sa kamera ang mga kuha niya at saka tumawa. Delete mo yan. Mga 10 shots pa. Ay, mamimiss kong itumba ang mga Green Army. Mamimiss kita, Prinsesela. Hindi siya handang marinig yun. Hindi rin niya alam na yun lang ang kailangan niyang marinig. Para kung mawala ang emosyon na pilit niyang ikinukubli. Naguunahan ng pumatak ang mga luha ni Ella bago pa man niya naisip na hindi siya dapat umiyak. Hindi na niya may tatago pa ang mga luha kaya ipinaikot na lang niya sa baywang ni Vic ang mga braso at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Saka siya umiyak ng tahimik. Kung sana walang ibang babae sa puso nito, madali sa kanyang magpadala sa sariling emosyon. Hinapit siya ni Vic palapit dito. Mahigpit na yakap ang nararamdaman niya kasunod ang mariing halik sa noo. Kung sana mapapahinto niya ang mundo sa isang wish lang,
Kanina pa siya nag-wish na mapunta sila sa ibang mundo. Sa mundong sila lang ang naroon at siya ang mahal nito. Sa mundong walang lilit sa puso ni Victor. Kinagabihan ay isang unexpected dinner invitation ang natanggap ni Ella mula kay Ethan. Personal na pumunta ang lalaki sa mansyon. Hindi na sila nabuong magkakapatid sa dinner mula nang maging abala silang lahat. Kaya pinagbigyan niya ang imbitasyon, lalo na nang sabi ni Ethan na importante ang pag-uusapan nila tungkol kay Victor. Kung si Joy, hindi siya panatag kasama. Si Ethan gusto niya. Siguro dahil laging nakangiti ang lalaki, parang walang dull moments. Napansin din niya na pareho sila ng interes, ang kumuha ng pictures. Salamat. You're lucky. Friend ka naman ni Vic, kaya pasok ka sa project smile ko. Sinasamantala ko lang ang mga chance na makuhanan ka ng pictures. Nag-iipon ako ng friendship photos eh. Friends. Hindi niya alam kung bakit parang nagiba ang ngiti nito. Ngiting wala ng bahid ng saya. Baka hindi na magtagal, Ella. Aalis ka ba? Aalis ka ng Pilipinas for good? Hindi naman dapat mawala ang friendship kahit malayo na magkakaibigan, di ba? Kung magsalita ka, parang mapuputol anytime soon ang friendship niyo ni Victor. Do you think I'm a good man? Hindi ba? Sa tingin mo? Based sa first impression lang ha, mukhang mabait ka naman. Hindi ka malang natakot na baka ang intention ko talaga ngayon ay dukutin ka? Huwag mo nang ituloy. Kung makaligtas ka man sa mga sisters ko, hindi ka mapapatawad ng abogadong night ni Lola. Masyadong mabigat ang nagawa ko kay Victor para dagdagan ko pa, Ella. Nagbalik sa gada ako para ayusin ang sinira ko. Hindi ko man lang maibalik sa dating lahat. Gusto kong humingi ng tawad para makapagsimula ako ng malinis. Parang nature ang paulit-ulit na nagpaparusa sa akin eh. Ang hirap maging kalaban ng guilt. Pati ang maging masaya, pakiramdam ko, parusa pa rin. Napabaling si Ella sa lalaki. Nakakunot na ang noo. Ano ang sinasabi ni Ethan? Ano ang nagawa ng lalaki kay Victor para dalhin nito sa dibdib ang guilt na binanggit? Nasa sagadang lalaki para ayusin ang sinira? Naghintay si Ella na duktungan ni Ethan ang sinabi, pero nanahimik na lalaki. Diretso lang ang tingin sa kalsada. Iba lang sinabi ni Nathan nang muling magsalita. At dahil hindi naman siya pamilyar sa mga restaurant sa Sagada na tinatanong nito, pinakinggan na lang niya ang pagbanggit nito sa mga lugar na pwede nilang puntahan. Wala siyang pinili. Umayon na lang siya sa suggestion ng lalaki na sa log cabin sila mag-dinner. Sa mga unang minuto na magkaharap sina Ella at Ethan sa dinner, masasayang high school moments ang laman ng kwento ng lalaki. Sa high school pala, nagsimula ang friendship nito at ni Vic. Magkaklase sa academy ang dalawa. Magkaiba sa maraming bagay pero magkasundo. Si Ethan lumaki sa isang pamilyang buuman, maraming issue sa isa't isa at hindi nagkakasundo. Habang si Victor walang nakikilalang ama pero puno ng pagmamahal. Pinalaking matatag na ina ko ang responsibilidad. Katuwang ang kapatid na naging halos ama na ni Victor, si Tito Iko. Si Ethan naghahanap ng tahimik na bahay na mauuwian. Si Victor naman, natagpuan kay Ethan ang isang kapatid na hindi ito nagkaroon. Mas naging malapit ang dalawa sa paglipas ng mga taon. Pagsapit ng graduation, parang anak na rin ni Tita Anjanette si Ethan. Alam namin pareho ang sikreto ng isa't isa. Naging inseparable kami ni Victor, pati sa college. Sa parehong university kami pumasok. Pati sa tipo ng babae, pareho lang kami. May isa akong regret na naging kaibigan ko si Victor. Ang mga babaeng ginusto namin pareho, siya ang gusto. Ang mas nakakainit ng ulo, alam mo? Wala sa mga babaeng yun ang niligawan ni Victor dahil alam niyang masasaktan ako. Oh, he's really a good friend. Then, Lilith came. 6 months akong nawala sa bansa noon. Pagbalik ko, may Lilith na si Victor. And through Lilith, nakilala ko si Joy. Best friends sila. Naging kayo ba ni Joy? Sa paningin lang ni na Victor at Leth. Hindi naging kayo ni Joy? Ang alam ni Victor, may babae ako mahal na hindi ko kayang pakawalan. Inisip niyang si Joy yun. At mali siya, tama ba? Si Lilith ang totoong mahal ko. Nagkaroon ng tunog ang singhap ni Ella. Mahal mo rin ang girlfriend ni Victor noong mga panahong sila pa? So much love, Ella. Pag-ibig na binulag ako. Anong ibig mong sabihing binulag ka?
Ang mga sumunod na narinig ni Ella mula kay Ethan, binuhay ang sari-saring emosyon sa puso niya at nag-iwan din ng sari-saring isipin sa utak niya na alam niyang mahihirapan siyang kalimutan. Hindi makapaniwala si Ella. Tama pala ang kanyang lola Pina. Kailangan siyang protektahan dahil sa kawalan niya ng alam sa tunay na mukha ng mundo. Magandang bahagi lang ang lagi niyang nakikita. Hindi niya nakikita ang dungis sa likod ng magandang mundong alam niya. Tama rin si Attorney H. Hindi siya nito maaaring hayaan na lang ng mag-isa dahil palagi lang siyang masasaktan. Dahil mali pala talaga ang paniniwala niya na ang magkakadugo ay magkakakampi, na ang magkakaibigan ay nananatiling magkakaibigan hanggang sa huli. May magkakadugo pala na baliwala lang masaktan ng kapamilya, mapagbigyan lang ang sariling kaligayahan, gaya ng mga magulang ni Ethan. Nagkulang ang padre de familia. Nakatagpo ng lalaki ang ina at sa lalaking yun nang hindi iniisip ang damdamin ng 3 anak na naiwan. Gumamit ng bawal na gamot ang kuya ni Ethan. Nabuntis sa maagang edad ang nag-iisang kapatid na babae at naging battered wife. Sa 3, ang bunsong si Ethan ang naging maayos ang kalagayan dahil naging pangalawang pamilya nito ang pamilya ni Victor. Naging halos kapatid ni Victor si Ethan, ngunit sa kabila ng lahat, nagawa pa rin ni Ethan na suportahan ang mga plano ni Joy. Patunay na may mga kaibigang hindi dapat pinagkakatiwalaan. Patuloy ang pag-iling ni Ella sa gitna ng paglalahad ni Ethan. Hindi siya makapaniwalang relasyon ng 4 na tao ang sisirain ng iisang emosyong pag-ibig. Na-realize ni Ella, isang pantasya lamang pala tungkol sa pag-ibig ang kinakapitan niya. Sa reality, ang totoong mukha ng pag-ibig malayo pala sa iniisip niya. Nagtapos ang gabing yun, nakasama pa rin siya ni Ethan pauwi ng bahay ni na Victor. Nakatanggap ng tawag si Ethan sa gitna ng katahimikan sa pagitan nila pagkatapos ng mahabang pagsasalaysay nito. Si Joy ang tumawag, emergency. Pinabalik si Ethan sa bahay ni na Victor. Hawak ang bisig ni Ella, lakad takbo silang bumalik sa kotse. Halos palipa rin naman ni Ethan ang kotse pabalik sa bahay ng mga kula. Pagdating sa bahay, napagtanto ni Ella kung gaano kasama si Joy. Si Victor na iniisip nila ni Ethan na may masamang nangyari, sinalubong sila sa malalaking hakbang. Madilim na madilim ang mukha, hindi man lang siya napansin. Kay Ethan lang tumutok ang mga mata ni Victor. Pagkalapit sa kaibigan, isang malakas na suntok ang pinakawalan sa panga ni Ethan. Tutup ang bibig na napasinghap si Ella habang nalalaki ang mga mata sa gulat. Wala siyang nakita maliban kay Joy na nakalukip-kip, nakataas ang kilid at nakangisi. Isang mapanganib na babae ang nakita niya. Tama lang pala ang weird niyang pakiramdam kay Joy. Tama lang pala na nagtiwala siya sa kanyang nararamdaman. Nang ibalik ni Ella, kina Ethan at Victor ang tingin, bagsak na si Ethan. Hindi man lang nagtangkang lumaban. Alam ni Ella kung bakit. Tinatanggap ni Ethan ang kasalanan at sa pagtanggap ng mga suntok ni Vic, nababawasan ang guilt na nararamdaman nito. Ano nga ba ang sinabi ni Ethan kanina? Naging masama akong kaibigan ni Ella, pero hindi ko balak na maging masamang kaibigan kay Victor hanggang sa huli. Ngayon ang lalaking ginusto ni Ella na makitang laging nakangiti. Naroon, halos 1 metro ang layo sa kanya. Mabigat at puno ng galit ang bawat suntok habang sinasaktan ang kaibigang bagsak na. At si Ethan, na nagbalik sa sagada para humingi ng tawad kay Victor. Duguan ang mukha sa tinatanggap na suntok galing sa kaibigan. Ang bawat sakit, mabawasan lang ang guilt sa dibdib. Habang ang babaeng nasa likod ng lahat, ang babaeng nagpaikot kina Victor at Ethan at kay Lynette na parehong mahal ng dalawa. Hayon at matagumpay ang ngiti. Nagdidiwang pa ang anyo habang nakikita ang eksenang pakiramdam ni Ella, literal na binabasag ang puso niya. Tama na! Tama na sabi! Mas malakas kaysa sa nauna. Namalaya na lang niyang nangingilid ng kanyang mga luha. Look at him. Yan bang lalaking iniisip mong gusto ka? Na mahal ka? Handang tapusin ang buhay ng best friend niya na sumira ng relasyon nila ng babaeng pinakmamahal niya. Babaeng mahal niya hanggang ngayon. Hangal lang ang maniniwala sa bagay na pinaniniwalaan mo, Ella. Tama na! Tama na, tama na, tama na! Papalakas na ang sigaw niya habang sunod-sunod ang patak ng kanyang mga luha. Nabubulagan na siya, kaya hindi na niya nakita ng malinaw kung lumaban na si Ethan o kusang tumigil si Victor. Pagkatapos niyang tuyuin ang luha,
Nakita niyang nakaupo na si Ethan, duguan ang mukha habang si Victor nakatayo at nakaawang ang bibig habang nakatingin sa kanya. Para bang gulat na gulat ito na makita siyang naroroon. Maya-maya pa may ingay na mula sa loob ng bahay. Magkakasunod na lumabas sina Tita Anjanette at ang dalawang kasambahay. Hindi na hinintay ni Ella ang mga susunod na mangyayari. Tinakbo na niya ang gate habang kinakapa sa bulsang cellphone. Tinawagan niya si Manang Sam kasabay ng pagtakbo niya palayo. Ipinagpapasalamat niyang nasa poblasyon ng driver dala ang van. Inihatid daw nito ang kapatid niyang si Sky na naisip maglibot kasamang kaibigang si Pierce. Wala pang 5 minuto, huminto na sa tapat ni Ella ang van. Hindi na niya nilingon ang bahay ng mga kula. Mabilis na siyang pumasok sa van at itinuloy ang tahimik na pag-iyak habang bumabiyahe na sila pabalik ng mansyon. Dumiretso si Ella sa sariling silid. Pagkarating niya sa mansyon, 2 beses na may kumatok sa pinto, si Noni at si Auntie Carrie. Pareho niyang hindi pinagbuksan ng dalawa. Gusto niyang mapag-isa, gusto niya ng katahimikan, gusto niyang magpahinga. Ano na kaya ang tingin ni Ella kay Victor? Magtagumpay naman kaya si Joyce sa binabalak nito na pagsira sa kanila?